Linay. Ay, nak. Bisa ka na. Pastilan. Arang kagana. Kinaganahi. Pastilan. Tomorrow na ko no start sisay mag-justify sa gisulti ni Tatay Pedrito sa tinuod nga nahitabo adto nga time. So, kinsa may makaistorya ana karon aron mahimong ibutang nato sa capsule in Tagalog asa man na? Ang unsa nay Ang giistorya ni kuan ni Leo Pedrito. Kay kani mga Tagalog ara nang kakuan sige raghuwat kay ipa kapoy magkuan pa ko mag-translate pa lahi na pong adlaw. Pwede pa kani karon? Oh. Si Ranjo nay, si Zanay. Oh, sige ragod. Sige ko no. Indog layo. Hello. Nag-CR pa na, kadali na. Oh, pastilan. Ay, arang daghan na. Salamat kaajo sa pagmatanak. Salamat kaajo, pastilan. Nag-alarm. Ato ning kuan nun po. Nag-alarm naman po ko. Ha? Nag-alarm na ko kay basig di na po kabata. Oh, kay malatos na pug kanaho. Kasi kang bugan ko. Oh, malatos na pud kanaho. Ay. Tanawa ra nang ahong kuan background arang ka fall. Wow, gagana nang imong background. Oh, ara nang ka fall na gadod. So, ay good morning sa mga bisita sa sayong kabuntagon. Good morning Ninjo, good morning. Pastilan. Ang makakuan to ana na ay makapamatuod bahin adtong nahitabo sa Katay Pedrito. Si Mark, agang manghod, kaysa may agila adto na time. Oh, ay mao? Aya si Zain apil adto kay amo malizang ujuan. Kay ang ijang asawa magwang mas ahong nga tatay. Ang asawa ni Pedrito magwang sa ahong tatay. So mo waya si mo didto Socorro. Naapa mo Happy pagbuto. Kabati good may pagbuto. Ay mao. So unsa gani 2022 to nahitabo no 23. 22? 2022 nahitabo. Mao? Pastil. So nahibaw day kaani nga istorya di ay. Oh, nakaibaw ko. Agahong mangod na. Kaibaw si just excuse me. Operasyon. Agahong mangod na kaibaw operasyon. Unja, waya si Jam apil kay ija malaging ujuan. Di ija ganan mag-apil-apil. So si Mark nahibaw ana nga naay operasyon anang kaadlaw na. Kaibaw, unja waya si sa lalaman nag-apil-apil kay ujuan malagi po respeto ba. Oo. Ija mang ujuan mag-apil-apil. Pastilan, Atong giingon ni Tay Pedrito nga isang pag-umangkon si Justisya to. Nga apil na diha. Mao? Si Justisya to. Oh, katong magsingit-singit og Justisya. Okay. So karon nani kami mobawi sa inyong placard na hustisya, bantay mo. Kami mo kuha sa hustisya, panggapuson pod mo na. Si Justisya to na Si Justisya to, nag-ingon ni Tay Pedrito nga nagbili ni sa bahay, sa highway, si Justisya to. Asa ato dapit, laki ba ng hustisya o badjay? Katulad singit-singit nga nagilak si Jirins. Katong mautas. Si kuan to si Titing si Titing unsa ganito'y sunod Titing kulo ay Alas. Titing Alas o panuway di ay hay salamat Titing Alas nga imo ra di ang gibilin dito wa nimo si Tiklo pastilan so apil siya atong pangduha ng sundo ni Pedrito. Apil pus pumiro og ikaduha. Kasi sa may assistant batcom. Ay, agpanuway. Pastilan.
Oh. Grabe, no? Ya. Grabe. Para gadong luuya intaw si Pedrito ti Aubay gipahapa right away sa isang portahan. Pag umangkon to ni Ja kay ag katong kanas si Jas kato sa hostisya bata po na sa maguwang sa asawa ni Tay Pedrito. Mao. Ay karon lovely. Marunong ka mang magtagalog. Ikaw na lang mag-translate. Ikaw ang interviewin ko. Magkuan ta magtagalog ta. Aron di na kumukuan aron. O sige. Sige kunuday. Sige. Okay mga kaibigan, ito ang Tagalog version sa ano ni Pedrito. Okay. Ang mama na in-interview ko kanina lang mga kaibigan ko. Ang pangalan niya is si Pedrito, si Kaindoy Angkog, Pedrito Angkog. So kaano-ano ni Pedrito si Lori Angkog? Si Lori Angkog magkaano-ano sila? Anong relasyon nilang dalawa? Pinsan siguro. Magpinsan. Okay, pareho ang apelyido mga kaibigan. Okay. Si Mang Pedrito mga kaibigan ay isang 79 years old na pinagbintangan na mga kulto lalong-lalo na kay Mamerto Galanida. Pinagbintangan na si Mang Pedrito ay siya ang kumulam kay Mamerto Galanida dahil si Mamerto Galanida ay merong sakit sa balat at nangangati. Okay. So, in short, in Bisaya, kagiron ra jud si since birth. So, ngayon, ang magpapatunay at i-explain sa atin sa Tagalog version dahil si Mang Pedrito ay isang 79 years old, hindi siya komportabling magtagalog, kaya ngayon tutulungan tayo ni Lovely para ipaliwanag sa atin yung mga pangyayari yun. Dahil yung kasalukuyan na nangyayari, yung mga pagsundo sa kanya is sila ni Lovely andoon pa sa kapihan ng mga time na yon. So ngayon Lovely, paki-explain daw, paki-translate daw yun sa Tagalog. Yung sinasabi ni Yoyo Pedrito, yung mga araw na yon na sinundo siya. Paki-translate daw kung anong sinasabi ni Yoyo Pedrito. Yung noong unang sinundo siya na is madaling araw. Yung husband ko noon is nakapaksol. So ako lang at yung mga anak ko ang tao sa bahay namin. Okay. So biglang may pumutok. Napakalakas talaga na putok na. Yes. So base doon sa sinasabi ni Yoyo Pedrito, paki-translate daw yun sa Tagalog, yung sinundo siya. Kunwari ikaw ngayon si Yoyo Pedrito. Kunwari ikaw si Yoyo Pedrito, hindi yung ikaw nakasaksi na may pumutok. Kunwari gawin ko ikaw na ikaw si Yoyo Pedrito. Sabihin mo in Tagalog version na yung sinasabi ni Yoyo Pedrito at i-stop kita kung medyo nainigaw. Sige ko no. Yung time na sabi niya sinundo siya doon ng more or less 30 ka mga agila. O yung sabi niya na kanina na sinundo daw siya ng 30 ka-agila members kasama si Sir Pidoy, which is yung command nila. Tapos pinaputukan yung bahay niya sa labas. Kasi pinaputukan siya. So binuksan niya yung bahay, yung pintuan ng bahay niya. Paglabas niya, sinigawan siya nga dapa. So dumapa siya sa floor ng bahay niya. So pagdapa niya. Very good. Sa may hagdanan siya, sa may pintuan siya dumapa. At kasi pagbukas niya mga kaibigan, at minanduhan siya kaagad doong sa may mga armadong tao na mga agila na more or less 30 katao na yung karamihan ng mga armas nila is mga itak na mahahaba. Pero yung baril ay mabibilang pa 5 lang ba yon? Less than 5. So, sige. So ngayon pagdating daw doon mga kaibigan is may pinaputukan yung bahay niya sa labas. So binuksan niya. Sige, continue ko no, Day. Continue. Binuksan niya, tapos pinadapa siya, tapos ginapo siya. Dito magmula sa kamay niya. Tinali siya sa likod. Parang nakaganon nakaganon. Nakaganon tas sige. dito.
Saka Bago pa pala yon, bago pa yon na ginapos siya, nakadapa siya habang siya ay nakadapa no, yung mukha niya is nasa sahig, inapakan yung kanyang leeg. mukha niya daw, nakaganon. Oh. So, inapakan. Ganon. Dito so daw, inapakan. Pati yung kanyang shoulder, inapakan. Yes, O sige, continue. Tapos, pagtapak daw dito sa ulo niya, pinaputukan niya siya dito banda, sa kanan. So, pinaputukan siya ng isang beses. So, 2 beses siya pinaputukan. At that time. So, ayun, pinatayo siya. Pagkatapos noon, pinatayo siya. Nakatali na siya nakatali na. Pinalakad siya, nakadistansya yung mga agila, pero yung tali ay 4 yung naghahawak. Okay. So hawak-hawak habang nagkaganito, may 4 ditong nakahawak na may tali doon, tas doon. So hindi siya libreng, ito yan mga kaibigan ha. Kunwari tatali ko ka sarili ko. Tatali ko. Ngayon, ang tali is hanggang dito sa lagpas ng siko mga kaibigan. Diyan. Tapos masikip. Tapos yung tali pala, may tali pang para hawakan doon sa 4 na mga agila. Yes. Puking ina. Oh my gosh. So tapos. So habang naglakad siya, hindi siya makalakad ng diretso pala dahil may mga nakahawak pa. Yes. O sige ko explain, diretso ko sige. Pinalakad siya papunta sa bahay nila, Mamerto po. Tapos doon na siya, sinuntok sa kanan, dito. Sinuntok malakas. siya, ginanon siya. Yung pagsuntok na may hawak daw na baril, tapos ginanon dito. Okay. So yung hawak sigurong baril is maliit, hindi mahaba. Yes, ginanon dito. Short na baril. So dito sa may kanan, sa may dito. Ribs. Biro mo yan. Sus Maria. So, sige, continue ko in Tagalog, in Tagalog. Kung ano ang ginawa nila sa kanya doon sa bahay ni Mamerto Galanida, bukod doon sa sinuntok. Nanay na gamutin mo itong si Mamer ngayon din. Kapag hindi siya gumaling, ng madaling araw, kapag may araw na daw at hindi pa gumagaling si Mamerto, alam na kung ano mangyayari sa kanya. Dadalhin siya doon sa siring, parang pinagbantaan na siya. Yes. Pinagbantaan na siya noon. Sa klaro, kung hindi gumaling si Mamerto Galanida yung araw na yon, siring. Yes. Yes. Ang siring na yon, kung ano ang nandun. Ang nandun cemetery, right. So ano pa daw ang ginawa nila habang nandun at si Jerins walang sinasabi? Oo, dininay daw ni Jerins na na wala siyang kapangyarihan. Sabi daw ni Jerins, meron kang kapangyarihan. Pagalingin mo si Mamerto. Ngayon din. So pinipilit ni Jerins na paaminin na meron siyang kapangyarihan mangkulam at manggamot sa kulam para anong ginagawa ang pagiging Diyos niya? Yes, yun yung question. Ano ang kapangyarihan niya? Ano ang kapangyarihan ng gulupong na yung matabang nagmamagaling? Malaking question. Kasi Diyos siya bakit hindi niya mapagaling yung tao? Correct. Yun yung question. Nasaan yung pagiging Diyos niya kung hindi niya mapagaling yung tao? Correct. Kaya ayun, yung iba ang pinagbintangan. Kasi hindi siya Diyos, hindi niya mapagaling yung tao, so ibang yung pinagbintangan. Yeah. Doon nga ako nabwisit talaga Pati nanay ko pala pinagbintangan na na aswang. Yes, na yung nanay mo na muntik na mamatay, saksi ako doon.
Sumuka siya ng sumuka kasi kasali din ako, Nay. Nakainom din ako kasi si Senior Aguila mismo yung nag-poll sa akin na sabi niya sa akin iaswang daw ako. Sabi ko, Gago talaga, no? Senior, sabi niya, aswang ka. Inko, yes. At that time, Nay, 6 months akong kapapanganak lang. 6 months pa yung anak ko. So, pinainom niya Tapos naging aswang ka daw. ako. Tapos, pinainom niya Walang ako. hiya talaga. Walang hiya. Nanay ko aswang. Yes. Eh, hindi. Nay, nandun yung nanay mo nung umiinom din ako. Nakita ko siya. O, tapos, nanghihina na talaga siya. Nung nakita kong Tapos kadiri sumusuka siya. yun. Diyos ko po, yung nanay ko masyadong mapili. Yung amoy na hindi mo kaya yung amoy. Pag ano mo pa lang Oh, yeah. sa baho niya. Yes, Oh? hindi mo, parang amoy bawang, na amoy, hindi mo matalaga matake yung amoy ng pinapainom sa'yo. Oh my goodness. Ito ka talaga. Grabe, Yes, hindi ko may... no? Yes. Grabe talaga ang ginawa nila kay Yoyo Pedrito, hindi makain ng ano. Tapos ayun, pakikwento dahil anong nangyari sa kanya ngayon? Ano Ang effect doon sa kanya is yung lumiit yung kanang shoulder niya. Dito po, lumiit. balikat, yung kamay niya lumiit. Ito po yung iniinda niya dito. Masakit daw. Until now. Yun yung iniinda niya. Ang karamdaman ngayon. Yung Gusto sira. niyang, pag may pera daw siya, gusto niyang magpa-doktor. Kung Ipadoktor may natin sira na yan. Ipadoktor natin yan. Ipadoktor natin Pinay. yan. Ipadala natin yan sa ano. Ipadoktor natin yan. Hindi siya mag-aalala dahil nga meron din tayo mga kaibigang mga doktor na willing mag-ano niyan. So, aanuhin natin. Hindi natin yan siya titigilan at hindi natin yan anuhin na basta lang nakapagsalita. Tulungan natin si tatay. So, gaya nga ng sabi ko, andito ako para suportahan yung kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. So, kaya ipagpatuloy mo ang kwento, dali. Kung ano nangyari. Nung sabi niya, nung pagkatapos daw yun, noon, pinauwi siya. So, tinanggalan na siya ng tali. Tapos pinauwi siya sa bahay nila. After 5 to 6 days, pinuntahan siya ulit. Oh, may kumatok sa pintuan ng bahay niya at around 3 o to 4 o'clock in the morning. Yun yung sabi niya. Tapos, ang sabi, sumama ka sa amin. Oh, may pupuntahan tayo. Tapos noon, dinala siya sa labas. Dinala siya sa abandonadong bahay. Tapos sabi sa kanya, dito ka lang, huwag kang aalis kasi babalikan ka lang namin. O, kapag may dadaan nga sasakyan o mga tao, magtago ka, huwag kang magpakita. Yun yung sabi. Kasi babalikan ka namin. O, pero yung mga kasama niyang agila na kumuha sa kanya is mga armado, may dalang baril. Ang ibalong baril daw yung kanya. Yes, at may mga mahabang itak. Parang samurai. Oo, mga armado nga. So siguro since na madaling araw yun, siguro balikan nila para sa gabi, doon na nila patayin si Yoyo. Yes, naghihintay sila sa utos ni Senyor Aguilanay, kaya natagalan nung pagbalik nila. Kaya pagbalik nila, wala na si tatay. Kasi naiisip niya na ano talaga ito, may plano itong papatayin ako. Yun yung iniisip niya. Oh, so tumakbo na siya. Biro mo yan, ang layo ng tinakbo. Wala doon sa kinalalagyan niyang babandonadong bahay, tumakbo siya, hindi siya dumaan sa daan talaga. Daan, yes. Natatakot siya karangan o makita ulit ng mga agila. So, kahit hindi sa daanan ng tao, doon siya dumaan, kahit maputi, kahit sa ano siya dumaan, sa mga kahoy-kahoy, sa mga hindi dinadaanan ng tao para habang siya ay naglalakbay, natatabunan siya ng mga puno. Yes. Tapos sabi niya na hindi daw nasabi niya kanina, sa sobrang uhaw na niya, gusto niya uminom ng tubig. Inakyat niya yung puno ng niyog. Tapos nakakuha siya ng isa, pinukpok niya ng bato, tapos ininom niya yung tubig.
Ano nung yung niyog. Oh. Oo. Biro mo yan. Grabe si Yuyo, no? Uhaw na Grabe uhaw. talaga. Yes. Oh, Gutom binuhay lang siya talaga para magpatutuo sa ganitong mga pagkakataon na matapos na ang mga paghihirap ng mga biktima ng mga kulto. yes na. Imagine that night, oh, ginising siya ng mading araw, 4 o'clock in the morning. Mhm. Nakarating siya sa pamusaingan doon sa pamangkin niya is 4 o'clock in the 4 afternoon. o'clock. Yeah, 4 o'clock. Biro mo yan. So parang 12 hours siyang naglalakad. Yes, around 2 ng hapon siya nakakain na nai. So walang Oo. walang breakfast, walang lunch, walang tubig. Grabe no, doon siya nakikain doon sa Yun yung bukiran nila ni ano? ni Mayong ni Ni ama Mayong. ni Ricardo. Oo. Yes. Yun Buti yung na lang. iniisip. Salamat sa mga taong nag-offer ng pagkain kay Yoyo Pedrito. Salamat doon na ikaw ay pagpapalain ka ng Panginoon habang buhay. So salamat. Konti lang yun, isang beses lang pero forever yan. Forever ikaw na ibibless ng ating Panginoon. So sige pa Day, Yes. kwento pa. Yun yung iniisip ko na ang haba na nilakad niya tapos matanda na siya at age Yeah, 79. 79 years old, mga kaibigan. 79 years old, naglalakad ng 12 hours. Yes, matanda pa si Tay Pedrito sa ama ko kasi yung ama ko namatay 71. Running 72 siya. Tapos yung iniisip ko kung ama ko ito, hindi ko matatanggap kung ganito yung nangyayari sa ama ko. Siguro sa akin, sa part ko, makakapatay ako ng tao kung ganun klase binabo yung ama ko, hindi ko talaga matanggap. Yun yung iniisip. Kaya nga, so, yeah, salamat sa pagkumbinsi na madala siya sa ganito. At isa pang rason na linisin natin ang kanyang background, ang kanyang pagkatao. Yes. Na dahil nga kung siya ay totoong mangkukulam at isang aswang, hindi matagal nang namatay si Jerins at si Mamerto Galanida at lalong-lalo na yung nagsuntok sa kanya at nanakit sa kanya right there, namatay na kaagad. Pero hindi dahil wala nga siyang ganun. Yes, right. Yung nangyari sa kapihan na, nung nalaman na namin yung about sa kanya na nangyari, after 2 days, may bulong-bulungan na doon sa kapihan na missing daw itong si tatay, nawawala daw, namatay daw. Parang ang bulong-bulungan doon is sinalvage daw ng mga agila, ganun. Kaya parang natakot kami na ganun talaga yung gagawin sa tao kapag may kapangyarihan ka. O nasan yung hustisya? Hindi naman tayo pumunta doon para pumatay ng tao. Hindi natin nalaman yung katotohanan. Kung talaga o hindi. Biro mo yan? Pero mga ano lang. Yes, nagpasalamat ako nung nalaman ko na buhay pala. Tapos nandun sa anak niya. Yun yung ipinagsalamat, thank God na buhay pala yung tao, hindi pala namatay. Kasi siguro din ganun na rin ang pinapalabas nila kay Senyor Aguila na pinatay nga nila dahil siguro malilintikan sila kung hindi nila yun sinabi. Yes. Yun yung bulungan doon sa bundok na namatay itong tao to, naging missing siya doon. Kasi walang nakakaalam kung nasan yung taong to nabubuhay ba. Kasi alam ng buong kapihan na yun yung nangyari sa kanya, na iniwan siya sa abandonadong bahay. Pero hindi namin alam yung detalya doon ng istorya na buhay ba talaga o patay ba itong taong to. So, tanong ko lang, alam ng mga tao sa kapihan na ganun ang ginagawa ng mga Aguila at nila ni Jerins kasi ina-approve niya naman yung ganun. Walang mga taong nag-iisip na hindi na to tama? Yung wala na Kasi inuuwi nila yun kasi
para sa akin ay so sana rin pa ako. Naniniwala kasi kami na Panginoon siya. So ano kung ano yung sinasabi niya, pinapakinggan namin. Oh, tapos we understand na siguro totoo talaga kasi siya yung Panginoon namin. So lahat ng sinasabi niya, naniniwala kami. At walang magre-react. Kasi kami, natatakot kami sa mga agilanay. Yun yung totoo. Ganon? Yes. So ito palang mga agila is ang mga barumbado sa kapihan na ito sila yung nanghaharas. Kasi sila yung sa disciplinarian na, sila yung parang PNP doon sa kapihan. Sila yun. Oh. So biro mo yan, So, no? Naka-uniform pa daw ng military yung army yung yung owl na pulis. Yung owl na pulis na nagtutok sa kanya, yun yung naka-uniform. So si Yes. Pido yun? Yes. Oh my goodness. You see yan mga kaibigan? Naka-uniform. Bawal yan. Bawal yan sa kung sa pa sagrado yung mga uniform na yan, sa mga tao lang nakarapat dapat ang pwedeng magsuot nun. Isang krimen din yung pagsusuot-suot ng pagkukunwari na ikaw ay isang gano'n na hindi naman. Yes. Grabe, no? Grabe talaga. So, oh my gosh. Ay. So, Day, marami akong dapat itanong sa iyo. Maitanong ko lang. Kasi yung mga lumalabas na ito bago lang na merong mga pinagsamantalahan ni Jerry 2019 pa nag-umpisa nung pag-akyat ninyo. Naniniwala ka ba doon sa mga bulong-bulungan na meron na talagang mga ginagamit at nire-rape si Jerry 2019 pa lang. Tapos ito'y sa tulong din ni Janjan at ni Janet Ahok at ni Rosalie na magsasabi doon sa mga bata na ikaw ay isang swerteng nilalang pag ikaw pumayag na ikama ni Senyor Aguila dahil ikaw ay diretsong mapunta sa langit. Ano ang stand mo doon, Day? Naniniwala ako na kasi hindi ko na sasabihin yung pangalan. Malapit sa akin. Wag mong pangalanan. Hindi ko muna sasabihin kasi andun pa kapamilya ko. Yeah, matagal na daw niyang alam yan since 2020. Alam niya. 2019 pala, hindi 2020 pala. 2020 siya ikinasal doon. Yes. Pero nalaman niya yan. Pero sabi niya, akalin niya hindi yun bawal. Akalin niya okay lang yun. Kasi sabi daw itong right hand ni Jerry na babae, sabi niya na si Janet. ka daw? Si Janet. Ano ka daw? Wag mo nang yung mga criminal dapat pangalanan yan eh. hindi pwedeng yan. Ito right hand. Sampalin ko yan ng right hand ngayon. Sige ko na. And sabi niya, swerte ka daw. Kasi afterlife, malaki ang ganti sa'yo. Magiging isang malaki kang, parang prinsesa, parang ganon. Reyna. Yes, yung matatanggap mo. Yung award mo, afterlife. Yun yung sinasabi. So, ayan. Kapag yung babae na natitipuhan ng Panginoon nila, tapos ina-approach, hindi na siya mag-no kasi feeling niya, ay, kasali na ako. I am blessed. Parang ganon. Kasi ikaw yung ikaw yung nakasali sa puting panyo na binigyan ng puting panyo. yun. Oh. So, kaya, kaya kapag ina-approach sila ni Janjan, ganyan agad. So, ang pagpapaliwanag pala sa mga bata na parang extra points. Points pag pumayag silang makipagtalik kay Jerry. Habang sila ay mga birhen, dahil nagustuhan sila ni pag sila ay pumayag, extra points yun bukod sa pagiging santa. Yes.
maging maging isang malaki May ka, sa maging posisyon parang higher rank. higher rank. Higher rank ang iyong pagiging santa. Yes, Okay? yes. So, meron akong nakakalap na ito yung isang magandang bini-bini na dalaga na habang ginagamit ni Jerins ang pobreng bata nakatakip ng unan sa mukha dahil naiilang siya sa matabang nagpapanggap na isang Diyos. Hindi niya kayang tignan ang animal na gumagamit sa kanya. Ikaw ba'y naniniwala na ito ay totoo? Yes, kasi ito din ang sinaysay sa akin, sinabi sa akin. Sinabi niya na matagal hindi daw alam, ito yung nangyari. So, sinabi ko sa kanya, so, totoo talaga yung sinasabi ng babaeng ito. Kasi, the way she described yung nangyari, yun din sinabi ng babae na yun yung nangyari sa kanya actual nung time na yun. So, totoo talaga na pinaganon niya nung una na, parang pinaganon daw. So habang kunwari ikaw yung babae, habang ikaw nakahiga, siya ang nagsabi na takpan mo yung mukha ng unan o yung bata na ang nagtakip, hindi utos ni Jeren? Yung sabi sa akin, yung nalaman din niya, kasi yun yung naging usap-usapan ng mga bagong kasal doon na kasali. Ang sabi is, siya daw yung nagsabi, yung babae na nahihiya ako kasi Panginoon yun, yung gagamit sa kanya. So, mahihiya siya. So hindi, wala siyang lakas na magsabing no dahil siya Panginoon. Takpan mo na lang yung mukha mo para hindi ka mahihiya. Si Janet ang si Janet ang nagbigay ng instructions kung ano ang gawin niya para hindi siya mailang. Yun yung sabi sa akin. Sabi niya sa akin na yun daw yung nangyari. Tapos yun din yung narinig ko story sa kabila na yun din nangyari sa kanya. So pinagtagpi ko, totoo talaga pala. Kasi yun Grabe yung pareho silang statement. Yes. Kasi kinakusap ko siya na kasali ka ba sa naging babae ni Senyor? Sabi niya, hindi ako kasali. Hindi ko mabuti, baka makakapatay ako ng tao kapag nasali ka pa. Yes. Pero alam niya yung mga pangyayari dahil sila yung grupo na yun ang magkasama na pinag-aasawa ni Jerins ng isang kumpol sila. Yes, alam niya yun. Alam niya kung sino yung mga babae, alam niya. Kasi madami sila. Yes. So ano ang opinion mo sa sinasabing bago i-fix ni Jerins, i-partner sa iba, siya muna ang gagamit? Ano masasabi ko, Nay? Yeah, sa tingin mo? Totoo tong mga issue na to na kung meron siyang magugustuhan, pag meron siyang magugustuhan na isang minor, isang dalaga na natitipuhan niya, siya muna ang gagamit, tapos pag natapos na yun, ipapag-asawahin niya, i-partner niya sa mga kasapi din ng kulto. Ano masasabi ko niyan is totoo talaga. Kasi noong hindi pa siya naging Panginoon, dito pa lang sa Patag mismo. Mm-hmm. Yung mga kabarkada niya, classmate niya nagsasabi sa akin na may classmate siya, kabarkada nakilala ko. Sabi niya, ate, ito talagang si senior is matagal ng manyak. Kahit nandiyan sila mga babae, para silang nagtitipon, tapos parang banding na ng mga kaklase. Tapos siya nandun lang siya sa tabi, nanonood ng porn. Tapos bigla daw sisigaw na titingnan nila kung anong nangyari. Nagma-masturbate daw pala kahit nandun sila, mga babae. Yun yung sabi sa God. Yes. Oh my. Yes. So
talagang naniniwala ako sa mga sinasabi nitong mga babae na to na totoo na bago niya ikasal sa iba is ginagamit mo na niya kapag tipo niya yung babae. Yes, naniniwala ako Mga dyan. mga more or less kaya dai, bigyan mo ng numero. More or less ilang mga minors ang ginaganon niya. 20. Yun yung More or sabi less sa akin. 20. Yes. Oh my gosh. Pero ang alam mong totoo ilan? Wala pa ang nalaman ko pa lang na yun is 6. Biro mo Yes. yan? Biro mo yan mga kaibigan. Jesus Maria, biro mo yan. Ay, napaka karimari-marim no, lovely. Yes. So, Sa part ko yun, Nay, tas kapatid ko yung ginaganon. Hindi ko matatanggap. Kasi minors yun, Nay. Oh, mhm. oh, napakaganda pa ng future nila kapag hindi ko talaga ma-experience yan. Oh, nakita ko yung isang babae na Yes. yung talagang napaka ano diyan na nakita ko ang itsura, napakaganda. Maganda, Matangkad. maganda, maputi. Yes. Kamag-anak ko din siya, Nay. Sa part ng mother ko. Yes, Yeah, maganda. Maganda Yung talaga siya. yung lahi nila na mapuputi, matatangkad, magaganda. Yun yung O lahi nila. kaya Yes. nagustuhan ni Jerin Skilario. So, Yung tipo niya pala, ng babae. Kung tingnan mo yung kasama namin na witness na nagsasabi din na in-approach siya na gusto siyang gamitin. Yung itong babaeng lumabas na issue, kung ipagtagpi mo na ito talaga yung gusto niya ng mga babae, mga mapuputi, magaganda. Kasi yung malaming witness maputi din, maganda, na yung in-approach niya. nakita ko. No. Ayaw ng bata. Yan yun. Yan, nakita ko. Maganda nga. Maputi talaga at ano. So, grabe no. Shh! Amigo! No! Stop! Stop it! Ay, nako. So, sorry mga kaibigan. Kasi yung aso kong maldito, ayan, may asong maliit. Tignan nyo. Ayan. No! Tinatakot nila, oh. Come here! Let's go! Let's go play! Let's go play! Let's go! Let's go! Let's go! Go! Yeah, Georgie is out. Ayan. Sorry mga kaibigan. Sorry talaga dahil mahirap na baka makalapit yung isang maliit dito ay magiging nila hapunan. So ay na, lovely Sus Maria. So ano ang habang ikaw ay nandito ngayon madaling 4:20 pa diyan, hindi ba? 4:20. So nagiging 13 hours difference tayo kasi nag-change na kami ng oras dito. Hindi na tayo parehong oras. So mas 13 hours. So ngayon is 4:21 diyan. So habang ikaw ay nandito, salamat. Ano ang alam mo at nalalaman mo nung andyan pa si Jerin sa baba, kasalukuyang nandun, in-house ni Jan sa bahay niyang pinagawa talaga para lang doon ibahay si Jerin. Anong maikukwento mo sa amin? Yung nung parang hindi ko na maintindihan ang lagay namin doon. Parang hindi ko na talaga maintindihan kung ano talagang goal ng grupo namin kung bakit kami nandun. Tinatawag nila ako kasi ako yung nalaman ko yung nangyari sa eleksyon. So pinatawag nila ako. Tapos sabi sa paging to Lovely Novi sa Bandal, pinapatawag ka ni Senior Aguila kasi kakausapin ka niya. So pumunta ako. Pagdating ko doon, ang kumausap sa akin is si Rosalie at si Dandan. Sabi nila sa akin, hindi daw si Senior ang nagpatawag, kundi siya. Sabi ko, pwede palang gamitin ang pangalan ng Panginoon? Hindi siya magagalit. Bakit sinabi sa paging
na pangalan ni Jerens yung makikipag-usap sa akin. Bakit Aha. hindi sinabi kayong dalawa? Oh, sabi nila sa akin kasi nalaman daw nila na wala na daw akong gustong parang ang tinatawag nila doon sa amin na is agukoy na Aha. hindi na daw ako naniniwala. May nakapasok na daw na masamang elemento sa utak ko. Kaya Aha. ako kaya iba na yung paniniwala ko doon kaya hindi na ako naniniwala sa kanila. So sabi Aha. ko sa kanila para maging straight yung paniniwala ko dito sa grupo natin. Paki-explain nga ito sa akin kung anong ibig sabihin nitong babaeng na ito na kasi sabi niyo hindi kami walang makakasakay sa arka ni Noah kapag hindi pares. So dapat Aha. kapag nandun ka sa grupo sa bayanihan is makakapunta ka lang to heaven kung pares kayo. Kung pares, hindi pwedeng mag-isa ka lang. So yung kapatid ko na hindi sumama yung partner niya, ikinasal uli. Yung kapatid ko na babae, kahit minor, ikinasal para maging pares. Para makasakay sa arka ni Noe. So, ayun yung nangyari. Pero bakit itong babaeng to, kamag-anak ko din ito sa apelyido Hindi, Kaindoy. pangalanan mo. Pinangalanan ko na yan eh. Pinangalanan ko na yan. Sinsya. Bakit itong babaeng to, hindi ikinasal? Si Cynthia Kaindoy. Ang tinanong ko niyan is si Janet. Sabi ko sa kanya, pag-explain. Kung masabi mo ito ng insakto, matuwid. At kapag makumbinsin niyo ako, maniniwala na ako na itong grupong ito is totoo talaga na ang goal namin is makapunta kami ng heaven at may matatanggap kami sa inyo. Yung prize. Masisave kami. So sabi niya, before daw, ang nag-explain sa akin is si Rosely. Pinasa ni Janjan yung question ni Rosely. Sabi ni Rosely sa akin, before daw umalis yung espiritu ni Jeren sa katawan ng bata at umalili yung espiritu ng Panginoon is kasi second coming na siya ng Panginoon. Yung Santo Niño. Okay. Yes. Bago humalili yung espiritu ng Santo Niño sa katawan ni Jeren, sabi niya, nakiusap yung espiritu ng bata na itong babaeng daw ito, wag ikasal kasi sila lang daw. Sila lang yung pwedeng mag-partner. So doon ko na question. Sinabi ko sa kanila, bakit hindi mo na lang patayin itong babaeng to para magkasama na sila sa afterlife? Para hindi na Kasi bakit? Iba na yung nakapasok sa espiritu ng lalaking ito, ni Jerens. Yung espiritu na ni Senior Santo Niño, bakit niya pa dapat nakalimutan na, no? Dapat hindi na sila magkakilala. Bakit nila pa ilalapit yung babae? Wala na dun yung espiritu ni Jerens. Kung saan ka magtatabil, nandun yung babae na eh. Palagi nga Yes, at one time po, narinig kong nung nagwawala si Auntie Dinya doon sa bahay nila sa kusina. Nandun ako doon na time kasi may problema ako at humihingi ako ng tulong ni Mama Nina. Kasi si Mama Nina talaga, mahal namin, nire-respeto namin yung pamilya nila kasi malaki yung tulong nila sa amin. Yun yung nanatili sa puso ko na eh. Kasi nung nandun pa kami na eh, si Mama at si Auntie Dinya yung tumutulong sa amin. Talaga. Nung na-time na doon, pumunta ako ni Mama kasi nagkasakit yung pinanganak ko doon sa kapihan na bata. So pumunta ako ni Mama kasi humingi ako ng tulong sa kanya. Doon ko nakita si Auntie niya na nagagalit. Nagagalit siya, sabi niya, bakit ka pumapayag na itong babaeng to sinasama nila ni Jerens kapag magta-travel? Hindi daw titignan kasi mali. Kasi ito yung kasi si Jerens wala nang signal dai. Yun yung Okay.
Hindi ka na naririnig, be. Oh, Oh, hindi ka na naririnig. may tumawag kasi kanina, kaya hindi na Ah, narinig. okay. Okay. Grabe na, no? So, maiba tayo. Ano sa tingin mo? Kasi ako naniniwala, buong puso ko, na meron silang ginawa sa mag-ina. Na Yes. nilason nila si Mama at si Mayor. Ano sa tingin mo? Ano na? Ano sa tingin? Kasi ako personally naniniwala na nilason nila ang mag-ina. Yun yung sabi nila sa amin na pero ako na hindi ko kasi nakita yung personal na ano ni Auntie Linya at ni Mama nung namatay. Mhm. Kasi parang madalian yung nangyari na pagkamatay, nilibing, parang gano'n. Tapos yung tingin kami yung mukha lang, hindi namin nakita yung buong part ng katawan niya. Yun lang yung experience ko na nakita sa kaya hindi ako makakapagsabi na totoo na nilason o ano. Oh, may part sa akin na nagsasabi na siguro parang ganun. Oh. Pero hindi ka talaga ako makakapagsabi na baka sige, totoo talaga. Parang hindi ako makakapagsabi ng ganun kasi hindi ko nakita yung buong nangyayari yung katawan ni Mama, yung katawan ni Ate Dinya, hindi ko nakita. Yung mukha lang yung nakita ko. Pero kay Ate Dinya, na hindi ko nakita talaga kahit mukha. Hindi ko nakita. Ang Mama lang, yung pinatingin kami. Bakit? Wala ka doon? Ay, nandun ako. Kasama ako sa nagsiserve. Hindi pinakita sa amin ay. Hindi, ewan ko sa iba kung nakakita sila. Pero ako, sa part ko, hindi ko nakita talaga. Kasi yung namatay si Auntie Dunya, nang gabing iyon, nagluksa kami. Sa madaling, nagluksa kami nung gabing din yun. Pinagluksaan namin. Tapos, nagluksa. Okay. Nung madaling araw na, inilibing na namin. Oh, so, kinabukasan madaling araw inilibing. So hindi ko bakit madaling araw? Bakit? So yung palang, hold on. Uupo ako ha kasi parang kanina pa ako nakatayo. So ngayon, bakit hindi ba binalsama si Mayor din niya? Hindi nga. Inilibing bakit daw? Bakit hindi binalsama? Hindi ko alam, siguro family decision nila yon. Yung hindi kami kasi kung anong reason, kung ano talaga. Nandun ako, yes, nakikiluksa lang ako. Nandun ako na nakikiluksa lang. Yun yung nangyari. Tapos kinabukasan ng madaling araw, inilibing. Yun. Hindi ko yun makakalimutan kasi napakaulan noon na time na umuulan. Bakit madaling araw ilibing? Anong oras sa madaling araw? Mga 5 in the morning. Parang halata na mayroon silang tinatago para walang makakakita. So gawin natin itong madaling araw. Kasi for sure ang mga tao so marami bang tao doon sa libing? Marami bang nag-attend o bawal din magpa-attend? Marami nagkikilibing doon lang sa loob ng kapihan, membro lang. Parang kay Kamamanina, may Manina din na nangyari. Marami nagkikilibing pero sa loob lang din, sa membro lang din. So yung katawan ni Mama Nena, okay tignan sa mga taong taga-kapihan. Pwedeng lumapit doon sa nicho. Ay pwedeng lumapit sa mukha lang. Pwede. Yes, yung mukha nakita ko last na pinasilip yung mukha. So ano ang nila, ang coffin nila, gawa doon sa kapihan o binili? Hindi ko alam na kung ginawa ba doon o binili kasi maganda yung coffin nila na Maganda yung kang Mama Nina at saka yung kang Ate Dinya. Maganda. So binili yon. So ang aking pinagtatakahan sa paglibing, so lahat ba silang dalawa ba inilibing ng madaling araw?
Kay mama, yes, kang mama, oo. At kay ate din niya, oo. Pero matagal yung pagluluksa ng mama ni Nay. So may Doon, may aha. doon namin niluksa sa ano, sa quadrangle, Mhm. sa Totowan Sport Arena namin. Oo. Doon namin pinagluksaan ng ilang gabi. Yeah. By cluster sponsor yun, Nay. By cluster sponsor yung nagsiserve gabi-gabi. So Sa, nabalsama si Mama Nena. siguro, Nay, siguro. So Kasi niluksaan namin ng gabi. so nabalsama si Mama Nena na ang sinabi ang ikinamatay is heart attack at saka COVID, ano? Nabalsama. Pero si Ate Denya, si Mayor Denya, namatay sa heart attack, hindi pinabalsama. Pinalibing Oh, kaagad. So, pinalibing ka agad. at ipinalibing ng madaling araw. O So kasi, mga kaibigan, kaya yun ay walang naging question kasi kapag may mamamatay doon, yun yung parang process. Kinabukasan, dapat ilibing na. Yun yung process doon kapag may mamamatay. Kaya yung mga tao, hindi na question kasi yung iba din kapag mamatay, yun yung nangyayari. Kapag namatay itong tao sa hapon o sa madaling araw, kinabukasan ng madaling araw din ililibing. Yun yung nangyayari na doon sa kapihan kapag may mamamatay. Kaya walang naging question sa nangyari kay Ate Dinya. pero kung tutuusin si Ate Dinya ay iba ang katayuan at ang category niya, hindi siya Yes, basta-basta. Hindi yes. siya Si basta-basta. anak. At honorable siya sa sabihin ko ng buong Siargao. Pero bakit hindi man lang ipinabalsama para mapagluksaan ng ganun katagal kagaya ng ina? No? Yes, yes, yes. Hindi ko talaga ma-convince sarili ko na normal at natural ang kanilang paglisan. Hindi talaga. So, grabe lovely, no? So, marami pa tayong iimbitahan. Marami pang ano. Pero ito si Don Pedrito, ayun talagang ating hinihintay ng matagal na grabe talaga ang pasensya at ano yung paghihintay na dahil nga malayo siya. So finally andito na siya, nandito na nagpatotoo at salamat sa iyo Inday na ikaw yung nag-explain in Tagalog para hindi na maging putol-putol ang ating ano ngayon na dire-diretso may Bisaya at saka Tagalog. So sa akin lang binabantayan namin mga kaibigan kung sino man, kung ano mang mangyayari kay Mang Pedrito. Yes. Ang salarin ay mga kulto, lalong-lalo na ang mga excuse me, ang mga Agila. So sila ho ang magiging salarin kung ano man ang mangyayari kay Mang Pedrito. So, hindi, I mean, so panawagan ko no day, last message ko no ni mo day kay ganina rata. So, mag-alasing ko na. So, Nice sa ano, sa buong sambayanan o sa kapihan? sa kapihan, ano message mo doon sa mga taong kahit ano na doon sa mga taong naiiwan doon sa mga natira doon sa kapihan. Lalong-lalo na sige, yun muna. Ang message ko sa kanila na is hindi ko sila maintindihan talaga na kasi itong nangyayari sa mga minors, hindi ito parang karumal-dumal na Hindi, parang ako sa part ko lang, hindi ko talaga mapapatawad kapag nangyayari ito sa pamilya ko. Sana matauhan na sila. Sana makita nila na yung point na hindi na to tama. Mali na talaga. Yes. Yun yung gusto kong maisip nila na sana magising na sila sa matagal na pagkatulog nila. Yun lang yun Kasi may nakapagsabi sa akin na sabi daw niya na nung pumunta siya sa kapihan,
Sabi daw ng isang taong ito na alam na ng mga agila. Matagal nang alam ng mga agila na itong si senior gumagamit ng mga babaeng minors o hindi minors, kapatid ko niya. Pero yung tinanong ko yung kapatid ko kung totoo ba ito, alam mo ba ito kasi agila ka doon sa taas. Sabi niya, hindi ko to alam ate. Nung nandun pa ako sa taas, hindi ko to alam tong nangyayaring ito. Dahil kung alam ko, siguro hindi ako magtatagal doon, matagal na ako umalis. Yun yung parang question sa utak ko na bakit ginagawa nilang tama kahit mali na? Bakit hindi pa nila ito nakikita? Ano pa ba talaga ang gusto nilang makita para matauhan sila? Yun yung gusto kong sabihin sa kanila, Nay. Kasi hindi na talaga tama, Nay. Kawawa itong mga batang to na naging biktima. Sinasabi nilang swerte. Hindi talaga swerte. Nawawasak yung magandang buhay ng mga bata ng dahil lang sa hindi tamang paniniwala. Yun yung masakit sa part na. Yeah. So, message mo sa congratulations. Okay na pala kayo ng pamilya mo. I love you, Nag. I love you. So, message mo sa pamilya mo na nasa taas pa. Sana makita na nyo yung bad side. Makita na nyo yung mali. Yun lang yung gusto ko. At matauhan na kayo at makita nyo yung goal, yung bright side na ipinaglalaban namin kung ano itong pinaglalaban namin. Kasi ano makukuha namin na pinaglalaban namin. Wala kaming makukuha kung sa akin lang na part na kung personal interest, ano makukuha ko kapag kung ginawa ko itong lahat. Ang gusto ko lang talaga na is yung mabalik yung dating buhay namin. Bumaba itong kapatid ko, magkapag-aral ulit, bumabuo yung pamilya ko, mabalik yung dating buhay ng mga kapatid ko. Yun lang yung gusto kong mangyari, Nay. Yes. Kasi nakikita ko kung gaano sila kahirap dun kasi galing ako dun. Yun yung gusto kong sana makita nila na itong ginagawa namin lahat na witness, hindi lang ito para sa aming sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay namin. Hindi sila namin iniinsulto sa mga paniniwala nila. Kasi kami nga, we accept na nakasama kami sa na scam. Baba natin yung pride natin. Ang acceptance na ang mahalaga. Ay accept daw na na-scam ka, tumayo ang uli, tanggapin mo lahat, biras principle sa lahat ng action na ginawa mo kasi ikaw yung nagdesisyon na gawin mo ito, so tao lang tayo na nagkamali din, so baba mo yung pride. Yes, yun lang yung hindi naman lahat ng tao perfecto na Panginoon lang yung perfecto, so makagawa talaga tayo ng desisyon na mali, which is huli na na-realize, dami ng nawasak, dami ng opportunities na naiwan. Pero ganun talaga ang buhay na kapag madapa ka, tumayo ka, magsimula ka ulit. Yun lang yung gusto kong sabihin sa mga kapatid ko na nandoon, sa parents ko, sa mother ko na nandoon. Yun lang yun. Sana bumalik na sila sa batan. And I love them always. Yes. Proud ako sa iyo. Grabe. Sobra akong proud sa iyo na matapang kang humarap at kahit pa alipustahin sa taas na ganun, kinontra ka ng buong sambayan ng kulto. So, proud ako sa inyong lahat na nandyan. So, message sa tiyo mong si Edelito Sangco. Thank you. And I love you, Tay. Kasi nung bumaba kami, bago ako bumaba na, siya yung kinausap ko talaga. Sabi ko sa kanya, Tay, parang yung utak ko magulo na, hindi ko na maintindihan kung anong ginagawa namin doon sa taas, kung ano yung goal ng group namin. Gusto kong malinawan, gusto kong kitang makausap. Kaya in-explain niya sa akin, kinausap. Pero hindi niya ako kinumbinsi na bumaba na. Hindi niya talaga kinumbinsi. Sabi niya, it's your choice, it's your decision. Nasa sayo yan.
kung maniniwala ka sa akin o hindi. Nasa iyo yung desisyon. Mm. Hindi yung sinasabi nilang taga-kapihan na briniwas kami ni Tay Titing. My God, kung briniwas kami, hindi na sana sumama yung asawa ni Tagsa Vladimir. Nandun sa Kasimatep, sa kapihan. Kung galing si Tay Titing mag-brainwash. Hindi na sana sumama si Crisanto na husband ng cousin ko na si Aliyah doon sa taas kung magaling mag-brainwash si Tay Titing. Correct. Hindi kami briniwas. Hindi kami inutusan or kinausap na bumaba na walang nangyari. Naintindihan ko yung explanation niya na sinabi sa amin. Doon ako nalinawaga na nakita yung liwanagan. Oh, yes, Nay. Doon ko nakita yung katotohanan na para lang talaga kaming iwan doon sa taas. Napapalagi talagang scam. Yun yung nangyari sa amin. Kaya I decide na bumaba na. Nung bumaba ako, sabi ko kay Titing, Tay, patutulungan naman ako magsimula ulit. At tinulungan naman niya ako. Yes, kaya thankful ako na kapatid siya ng nanay ko. Tinulungan kami ng pinsan ko, ng kapatid ko, nang bumaba kami dito sa Patag. Kaya, Tay, salamat. Stay healthy at sana marami ka pang matulungang tao. Yun lang po. Message sa ating butihing mayor at vice mayor ko, no? I salute these two women. Matatapang, kahit babae na napakatapang. Kaya na-inspired kaming mga witness na magsalita. Kasi sa dalawa nating mayor, napakatapang talaga nila, pinaglaban nila kami, naniwala sila sa amin. Hindi nila kami, siniwalang bahala, parang ganun na hindi nila kami pinabayaan, tinulungan kami nila, binigyan nila kami ng bahay, kaming walang mga matutuluyan, tinulungan nila kami. Kaya thankful ako sa dalawa nating mayor na ito yung nanalo. Kasi diba, no? sila yung naglilingkod talaga ng bayan at tumutulong ng mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya saludo ako sa dalawang babaeng ito na sa ating butihing mayor at sa ating butihing vice mayor. Salamat. Ako din, salute ako. So message sa ating mga magigiting at mga galing na mga lawyers. Hello Attorney Dano, salute. Kay Attorney G.M. Bukilon, kay Attorney Yuna, kay Attorney Magdalena Daimig. Thank you. I salute this woman at kay Sir Attorney Dano. Salamat sa mabubutin yung puso sa pagtulong niyo sa amin na makamit kami ng justisya. Thank you. Thank you ng marami. On behalf sa amin na mga witness, thank you. We salute this beautiful person. Yes. No, grabe no. Ako din minsan maano ko na grabe no ang blessings ng Panginoon, binuhos niya lahat. Binigyan kayo na matatalino, matatapang na mga leaders at saka mga heroes at saka grabe mga cleavers na mga lawyers na hindi mo akalaing mag-ano silang together na magtulungan sila na ganun. Puksain tong mga walang hiyang, akala nila na walang makapuksa sa kanila. Kaya eto ngayon. Ang masasabi ko lang sa mga panuway na mga ganito lang ba? Ganyan. Yan. Yan po sabi ko na Ang sasabi ko lang ba, Makati yung aking Kaya, buti nga sa inyo. Nga sa inyo, kayo naman ngayon ang iiyak at habang buhay kayong iiyak. Walang langit para sa inyo. Walang langit habang buhay kayong magdurusa, kabayaran para sa inyo mga ginawa sa mga taong mga mabubuti. Kaya, salamat sa pagkakataong ito na ikaw, Lovely, kayo dyan ni Razi, kayong lahat dyan na nandyan sa nagtulong-tulungan na madala yung ating witness na hindi mabubura at natin maprotektahan siya sa pagsasabing pag may nangyayari at may mangyari kay Mang Pedrito,
Kayo, walang iba ang mananagot kundi kayo, taga-kapihan. So hanggang dito na lang, Lovely. Maraming salamat sa inyong time. I love you, I love you, I love you everyone, mga heroes. Grabe kayo. So hanggang dito na lang dahil wala na rin akong battery. So, ciao, maraming salamat. So, alagaan nyo yung tiyo mong si Yoyo Pedrito, ha? Andito lang ako. Okay. Alright, Thank bye now. Bye-bye. Bye, Nak. Bye-bye.